6 o'clock. Ang 6 o'clock, baby. Morning, Bobby. How come I don't get a hug in the morning? Because it's too cold. It's too cold. I thought you said last night it was hot. Now it's cold. Sorry. Good morning, guys! Alas 6 ng umaga sa bukid ni Ma'am Sheena. Ay, kuha pala tayo ng bayabas ngayon kasi ang sarap ng bayabas kahapon, native. Tapos dito ko lang yung nakukuha sa bukid. Pero anyway, alas 6 ng umaga. Kagabi natulog kami mga alas 10. Hindi ako nakapag-video dahil sobrang dilim, mahina yung aming ilaw sa solar. Pero after naming nag-inom ng sikwati, natulog kami ng mga alas 10. And then, umulan ng buong gabi. Ngayon lang talaga tumigil. So as you can see, basang-basa po ang mundo. At ako lang yung maingay. Pero this is how wonderful it is dito sa may bukid na side. Yung lagi mong kinikrave yung ganitong klaseng tunog ba? Anong tawag mo sa tunog na yan, te? Yung mga cricket. Anong tawag mo? Sa gabi pag nag-play ka ng music. Subliminal pala. Ano ibig sabihin na? Subliminal. Ha? Make you sublime. Meaning Bisaya. Subliminal music or sublime daw sabi ng ate ko. Ganitong klase ng background noise yung pinapakinggan niya kapag kagabi. Yung tunog ng cricket, ng mga insekto, ng hangin, ng ulan. So, naantay ko na mag-season ulit yung rambutan ng ate ko. Remember nyo last time guys, ang sarap, ang tamis ng rambutan. Ngayon, wala pa siyang bunga kasi parang sa May pa ata ang kanyang season. Pero tulog pa si Chico at si Auntie. Andyan sila sa tent na yan. Si Parts naman sa kabilang tent. Pero ang sarap ng tulog ng lahat guys. Ako medyo, ano daw yung tulog ko, medyo, yung tulog ko hindi siya malalim. Pero sabi ni Parts, ang lakas daw ng aking hagok. Yun yung ano sa akin guys. Talagang naghahagok ako pero hindi ko alam. Tsaka malakas siya, parang galit. Uy, si kuya maaga pa. Anong kukunin ni kuya sa baba? Ayun. Ayun siya. Kuha si kuya, magpapakain na ata ng ano. A few moments later. Nag-harvest si Madam Sheena ng talong guys. Sinama niya si Calby. Bahay kubo, kahit munti. Calby, you sing the song. Ang galing, merong talong na garden ng ate ko. So ngayon, nagbe-breakfast siya. May bagoong siya. Kuha lang siya ng talong. Tapos ito yung lulutuin namin for breakfast. So alam ko mga OFW natin nanonood, no? Lalo na yung mga OFW. Kasi namimiss nila yung ganitong klase ng buhay. So baba lang tayo ng konti. Mag-aalas 7 pa lang ng umaga guys. Pagka lamig-lamig po. Ang lamig. Tsaka medyo maambon. So nakapantulog pa tayo. Iniwan ko si Mayumi sa loob. Si Chico naman tutulog pa. Kasi si Calby nag-harvest na ng talong na tanim ng aking ate. Ayan o. Ang ganda ng kanyang talong. Ang dami na ding bunga. Ayun o, merong isa doon. Tapos merong dalawa dito. Meron ding sili. How many did you harvest, Calby? Sa likod ni mo na isa. Sa likod mo merong isa. Eternity later. Why not like to hear somebody? Yes. Breakfast na kami. Alas 9. And we are having
tortang talong, sitaw na merong tuyo. Medyo nilalamig yung mga bata. Ay, cover your mouth! I want shell, but I'm eating. I drink the shell. Where did you get the shell? Masarap daw. Mama, where did you get the shell from? Mr. Wap shell, man. Where did you get the shell from? Did you buy it? Where? A few moments. Hi guys. Alas 9 na ng umaga. Time check. Siyempre, pag alas 9 at hindi mainit, kami ni Auntie ay maghahanap ng nahulog na avocado. What avocado, Auntie? Special. Eh? Special avocado. Yeah. We are going to... Kasi umulan, it rained hard. Ulan last night, malakas. It was too much. Say, ulan malakas. Ulan malakas. Kagabi. Kagabi, last night. You see? Show them this, Auntie. You see, guys? As if we are the one who planted. As if we own the plantation. You see all of this avocado tree? It's not ours. We are just careful there, huh? Yeah. As if we are the one who planted. As if we own the place. So, kasi umulan ng malakas kagabi. Sabi ko kay Auntie, let's go. Let's go because I know a lot of avocados fell from the tree because the rain was too hard last night. Kaya nandito na kami ng alas 9 kasi maghahanap kami ng mga bagong hulog na avocado. At ngayon yung balik namin sa syudad. So dapat mas madami kaming makuha. Kaya tara, samahan nyo kami ni Auntie. Auntie and I walk so slowly because we are senior citizen. We are all old people. Yeah, we are old people. But you see that? You see? Yeah. So many. So many. Ayan guys, ang dami kasi araw na ng harvest. Harvest na next week. So ang dami ng mga avocado na sobrang ready na. Pero hindi natin kukunin yung sa puno, ha? Yung nahulog lang. Yung pwede natin kunin. So iniwan namin yung mga bata. Kasi magseseryoso kami ng hanap ng avocado ni Auntie at saka ni Parts. Tara guys. Tingnan natin gaano kadami yung mapupulot natin ngayon. Ay naman dahil flat part. Kita nyo ang galawan ni Auntie guys. Marunong na siya maghanap. Basta ang sabi ko sa kanya, kukunin namin yung nasa baba. Kaya mabilis na siyang makakita ng mga nahulog. Tapos iniiwasan lang namin yung mga puno na pababa. Kasi baka mamaya madula si Auntie. Dahil basa nga yung ating mga damo ngayon. Si Parts naman nasa kabilang gilid. Minsan kasi kapag ka nahulog siya, ibig sabihin, ready na siya, malapit na siyang maging mahinog. So, yung mga ganito sayang talaga. Auntie, you see, oh? But they got rotten now. Nobody picked them up. They were waiting for us for how many weeks? Okay. So, pupunta ako dun sa kabilang gilid. Marami nang nakita si Auntie. Ako isa pa lang. Unang kita natin, green. Kahapon kasi madami kaming nakita na itim na siya. So, pag itim na siya, mga bukas or ikalawang araw, hinog na. Oh, ito pa isa. Nahulog lang din. Okay din naman yung itim. Pero mas pag meron tayong mga green na mapulot, ibig sabihin meron tayong avocado na mahihinog next week. Oh, bagong hulog. Pero ready na to. Bukas, hinog na siya. So, nakatatlo na tayo. Dito tayo. Medyo mahirap maghanap dito sa suok-suok. Pero, sayang din kasi pag hindi natin napulot agad, masisira lang din. Ayan. Mga target ko ngayon, green. Yung mga kalapit bahay dito, nagpapatugtog na ng mga Sunday music. Dahan-dahan lang tayo guys kasi last time na naglalakad kami dito, ang nakita namin ay
pinagpalitan na balat ng ng ahas. Ito may nahulog din na bagong pa. Pero hinog na siya. Pero parang merong dito. Okay, dami tayong green na napulot. Auntie, are you okay? Hanap tayo dito na side. So sabi ko nga sa ate ko guys, ang swerte-swerte namin na meron kaming kapatid na may bahay sa ganitong klaseng area. Kasi sa amin magkakapatid, si Ma'am Sheena lang talaga yung nagbili ng ganitong klaseng property ng lupa, tapos pinalagyan niya ng bahay kubo. Kasi si Madam Ten Gibbs, hindi siya mahilig sa isang lugar na kailangan pang lakarin. Hindi siya mahilig sa mga lugar na walang wifi, walang internet. Hindi mag-work sa kanya, kaya hindi siya magkakaroon ng ganitong klaseng property. Kung may ganitong property man, dapat easy access, maayos yung daan, pwedeng pumasok yung sasakyan, may kuryente, may internet. Ganun si Madam Ten Gibbs. Ako naman okay lang, pero hindi ako pwedeng tumagal ng more than 2 days kasi nga yung trabaho ko online. Kailangan nag-a-upload tayo ng video. So, si ibang kapatid ko naman, gustong-gusto rin itong ganitong klaseng lugar. Sabi ko, ang swerte namin, nagpapasalamat ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa ganitong property niya, hindi kami marerelax, hindi kami makaka-reset at hindi kami makakapag-uwi ng napaka-special at export quality na avocado. Dahil ang swerte ng nabili na lupa ng ate ko, katabi ay mga import quality na avocado. So, nakakapag-benefit din kami kahit papano. Have you seen many? And that's good because they're green. They're green. They can even last us for. Yeah. You see, all of that are ready. They're all ready. Tara, let's go change our location. Maybe we go up. Yeah, we go up. Ay! Nahulog. Minsan yung nahuhulog guys, meron pa siyang stick. So, dito may nakita ako 1, 2, at saka 3. Ang lakas kasi talaga ng ulan kagabi. Kaya alam ko maraming nahulog. So, lagay lang natin doon sa basket. And then, dinaanan na kasi namin to kahapon. Pero madami pa din talaga. Ayan si auntie, may napulot din siya, oh. Yeah. I found in one tree. Okay, tapos na kami guys. Isang oras kaming naghanap at nakalikom kami ng isang basket ng avocado. Ang daming nakita ni auntie. Pabalik na kami. Very productive morning. Hindi man lang kami pinagpawisan. Ay abay ang lamig ng panahon, maulan pa. Tsaka si Parts naman ang nagkakarga ng basket. Kami ni auntie naghahanap lang. So pabalik na kami, dahan-dahan kasi basa nga yung damo at baka tayo madulas. Andun ang kubo ni Ma'am Shin sa baba. Ngayon pababa na kami, ayun. Medyo nakakapagod yung paakyat kanina. Pero pag bababa na, kailangan naman dahan-dahan. Dito na side kasi mga bata pa yung puno ng avocado. Wala pang bunga. Kaya wala kaming nakikita dito. Eko. Hawak tayo maigi. Dahil tumigil na ang ulan, dadalhin ko yung mga bata maglakad-lakad. Wait. Yan. Kasi gusto nilang makita yung cabbage plantation. Dahan-dahan lang po. Chico, say dahan-dahan. Dahan-dahan po. Okay. Makita nila yung cabbage. Kasi sa baba, cabbage garden. Saan ka? Dito tayo. Walang bunga. Walang bunga. Ubos na.
Tara. Dito ka. Sundan mo si Calby. Wow, look at those cabbage. So huge. So many. So many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So many. Maligo ka, kaya nabasa ka ng ulan. Ano yan? Nasa ano mo? Medyas yan? Socks? Patingin? Ano yan? Ano yan? Medyas mo. Maligo ka na lang ha. No, but I just want to wash my feet. Tapos kailan ka maligo? O yung pants mo dirty o. Then I need to change my pants. Then you just shower. Ay, nako. Ay naku, gid ka karon. Then I'll shower outside. Nakaw na. Time to go. Magot gali ha. Bye guys. Bye bukid. Bye avocado trees. Bye peace and quiet. Bye subliminal noise. Subliminal noise. So let's go na. Time check, alas 2 ng hapon, I think. And Auntie's already here with her guava leaves. Guava leaves. And avocado in the air. Oh, the rain is about to come. Uwi na tayo guys bago tayo pagsakan po ng ulan. Morning guys. Pinapanood ko itong aking huling episode sa bukid. And then na-realize ko, meron palang kulang kasi hindi na kami nakapag-vlog ni Auntie before we left yung bukid ni Ma'am Sheena. Pero merong nangyari na talagang ikinalungkot ni Auntie. So, ikwento ko na lang sa inyo. Ito talaga sobrang ikinalungkot ni Auntie. Parang nga siyang magagalit eh. Pero sabi ko sa kanya, sige lang Auntie, bawi na lang next life. So, anyway, ganito ang nangyari. After namin magpulot ng mga avocado, the second day, syempre natuwa kami ni Auntie guys kasi ang dami nga naming napulot kasi ang lakas ng ulan the night before. So ang dami naming napulot na nahulog. So tuwang-tuwa kami ni Auntie hanggang sana puno namin yung basket kasi tatlo lang naman kami, si Parts, ako tsaka si Auntie. So medyo malayo-layo yung nalakad namin. Maya-maya meron pa lang, nung nakabalik na kami sa kubo ni Ma'am Sheena, bumaba kami sa may cabbage area ni Auntie. Nagtataka ako kung bakit merong kausap si Ma'am Sheena doon sa may malapit sa kubo niya. Yun pala guys, ay meron palang sumunod sa amin. May sumunod sa amin ni Auntie pababa. At nagtatanong siya kung kanino daw yung sasakyan na nasa taas. Ngayon, yung avocado na napulot namin, hindi na namin binaba sa kubo kasi uuwi din kami same day. So, sabi ng ate ko, ay sa amin yun sir, pinulot namin kasi nahulog. Ngayon, kinukuha ulit guys. Binabawi yung avocado. So, sabi ng ate ko, bakit niyo po nagpakilala yung lalaki na siya daw yung security guard. Pero duda yung ate ko na security guard siya kasi hindi ganun yung pag-approach ng security guard. At saka, iba-iba yung kanyang sagot. Hindi siya consistent baga. So, sabi ng ate ko, kasi may nakakita kay Auntie Christine eh. Ang iniisip ko, ang theory ko is, nakita si Auntie, at baka, alam niyo na, ayokong sabihin, ayokong i-mention, pero minsan kasi, may nakitang partner, iba agad yung thinking ba. So anyway, again, mind you guys, lagi kong sinishare sa inyo to na activity. Hindi to unang beses na ginawa ko to. May mga lokal na laging nakakakita sa akin kapag namumulot ako ng nahuhulog. Actually, before nangyari yon, may lokal na dumaan. I mean, taga doon na dumaan, na doon nagtatrabaho. Sabi niya, good morning kami sa kanya. And sabi niya, good morning din ma'am. Namumulot kayo ng nahulog. Sabi ko, opo sir, kay sayang man nahulog, malakas ang ulan kagabi. Then sabi pa nung dumaan, o nga ma'am sayang, madaming nahulog. Pwede yung pulutin, basta nahulog lang. So okay lang. Ngayon, itong lalaki na to na lumapit sa ate ko, is gusto niyang bawiin kung ano yung napulot namin. Which is nakita niya sa likod ng kotse ng ate. Ngayon, gusto niyang bawiin kasi sabi niya hindi daw pwede. Then sabi ng ate ko, sir, pinayagan naman kaming kumuha. Hinihingi naman namin yung mga nahuhulog lang na nasa lupa na. Ngayon, sumagot siya na hindi daw pwede. Sabi ng ate ko, ngayon pag kukunin ninyo, anong gagawin ninyo doon? Kasi nahulog naman yun, hindi naman yun pasado sa quality control. Sabi niya, kailangan daw nilang itapon. Di sabi ng ate ko, bakit ko naman itatapon? Nasayang, na pwede pa namang makain yun.
So, nagmatigas talaga yung lalaki na kausap ng ate ko. Hindi naman siya nagpakilala ng maayos. Hindi din nakuha ng ate ko ng picture or video para mapakita niya sa caretaker ng bahay ng ate ko, yung mag-asawa na nag-aalaga sa bahay ng ate ko kapag wala siya, kung sino yung, yung tao na lumapit. So, ngayon sabi niya, sige, sabi ng ate ko, papuntahin ko na lang po si kuya, yung caretaker ko. Chico, come. Tito Parts already left. Come. Dali ka din sa Batman there. So, sabi ng ate ko, sige sir, ganito na lang po. Antayin nyo na lang po yung caretaker ko. Sila na lang po kakausap sa inyo. Kasi normally, okay lang naman daw. Basta mga nahulog lang na mga prutas. Hindi naman pinipitas. So, sabi ng ate ko, antayin nyo na lang po sa may banda sa sasakyan dahil pauwi na sila galing simbahan. Ngayon guys, dumating yung caretaker tsaka yung asawa ng ang caretaker ng bahay. Sabi nila aakyatin daw nila malapit sa sasakyan kakausapin kasi bakit daw ganun yung approach. Kasi normally sabi ni kuya na lokal din doon nakatira around sa bukid ng ate ko. Sabi niya kapag ka mga ganyan, kung talagang bawal, ang training sa kanila is pwedeng sabihan na ma'am, last na yan ma'am ha kasi hindi talaga pwede, baka mapagalitan kami. Kung meron man talaga silang policy na ganun. Pero kasi iba yung approach eh. Ang approach is kukunin nila kasi bawal daw, kailangan daw nilang itapon. Ganun yung approach. Security guard daw siya pero nakita niya na kami doon ni auntie na naglalakad-lakad, nagpupulot-pulot, pero hindi niya kami sinabayan ng kahit na ano. Later na lang siguro nag-sink in na nakita nila na foreigner si auntie. I mean, hindi ko siya masigurado, pero yun yung theory ko. Like I said, hindi naman to yung first time no, na nagpulot-pulot ako ng mga ganon. Marami na nakakakita sa akin na lokal. Kahit naman yung caretaker ng bahay na lokal din around the area, talagang alam nila na yung pinupulot namin is yung nahuhulog lang. Kasi makonsensya ka naman kung makikialam ka ng puno na hindi naman sa atin. Ngayon, sabi ko nga, sabi nga ni ate, antayin na lang daw doon. Ngayon, umakyat yung caretaker at saka yung asawa ng caretaker guys, only to find out na wala na doon yung lalaki. And then, wala na ring laman yung basket. As in, lahat ng laman ng basket namin, guys, kinuha nila. So, na-disappoint po yung si kuya, yung nag-aalaga sa bahay ng ate ko. Na-disappoint siya sa ginawa kasi hindi naman daw dapat ganun ang pagtrato or gagawin kung lokal yun na taga dun lang ha. So, sabi ni kuya, gusto niya makilala at makausap. Kasi si kuya, guys, kilala siya doon na area na yon. Yung caretaker ng ate ko, kilala siya sa area na yon ng mga kapwa lokal. So, kung taga doon lang yon, most probably, kilala nila ang isa't isa. Pero, yun nga, sabi ni kuya, na-disappoint si kuya sa nangyari. So, ang ginawa niya, pumunta siya doon sa isang garden, medyo malayo sa bukid ng ate ko. And kinunan niya kami ulit ng avocado. So, ang dami pa rin namin dalang avocado regardless kung nakuha. So, sabi nga nila, pag may kinuha sa'yo, may ibabalik din sa yung kapalit. Oh, diba? So, ang saya pa rin namin, pero nalungkot si auntie kasi isa yun sa magagandang memories na na-enjoy ni auntie kapag pumupunta kami sa bukid ni Ma'am Sheena, yung pagpupulot ng mga nahuhulog na avocado. Ayun guys, so sabi ko kay auntie, okay lang auntie kasi meron pa naman tayong natira. Kasi yung mga, may napulot kami the night before, yung bagong dating pa lang kami na mga, ano na siya, black na siya. Kapag kasi black or dark violet na siya, ibig sabihin, mahihinog na talaga siya the next day or in 2 days. So, sabi ko, auntie, meron pa naman tayong natitira, okay lang. So, next time, sabi ng caretaker at ni ate, yung asawa ng caretaker, kakausapin daw nila yung mga taga ron para makapagtanong-tanong sila kung sino yun. Kasi normally, wala daw talagang ganun. Hindi pwedeng ganun yung gagawin. Or wala talagang ganun. Kasi alam naman nila yan na kapag may mga dumadaan dyan, pinupulot yung mga nahuhulog. Tsaka pwede naman siyang himiin. Lalong-lalo na kung nahulog na siya sa puno. Kasi automatic, hindi na yan siya kasali sa kanilang harvest. Dahil nga, quality control. Dapat yung talagang galing sa puno. At saka yung harvest time nila, hindi pa schedule ngayon na week. So, regardless kung napulot namin siya or hindi, talagang masisira at masisira yung mga nahulog na prutas. Pero anyway, malalaman natin next time pagbalik kung ano ba talaga yung policy. Kasi sabi ni kuya, kakausapin niya daw yung mga taga roon. Lalong-lalo na yung totoong security guard talaga para magkaalaman. Ayan. So, yun guys. Pero natuwa naman kami sa aming experience. No, love. Natuwa naman kami sa aming experience ni auntie doon at talagang nag-relax kami. Ang ganda ng weather, ang sarap ng mga kinain namin, nagulay kami, ang presko ng hangin, ang ulan, ang ganda ng panahon, ang lamig, at saka yung tunog ng mga cricket sa gabi, mga insekto sa gabi guys, very therapeutic.
So, we will always go back there regardless. It's a safe place, guys. Very safe place naman siya. Kasi nga, kilala naman yung caretaker doon, tsaka yung pamilya na nag-aalaga sa bahay ni ate. And also, malapit lang siya kasi sa amin. Hindi naman siya delikado na lugar. Ayun. Na, baka ma-misinterpret ng iba na delikado, hindi safe para sa mga bata. Safe naman siya, guys. Okay. Yun lang. Once again, maraming salamat. And kagabi, pumunta yung mga kapatid ko. Nag-smoothie kami ng avocado para matikman nila yung avocado na dala namin galing sa bukid ng ate ko. At sobra naman silang nag-enjoy kasi masarap naman talaga siya, guys. Regardless kung import quality siya o yung native quality. Ayan. So, another day na naman. See you guys sa next episode natin. Gusto ko lang talaga i-share yung kwento na to sa inyo kasi nalungkot si Auntie Christine dahil doon. Pero anyway, I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Higa.